Ninakaw ni Miguel ang lahat, ang pera, ang tiwala, pati ang kinabukasan ng aming anak. Habang nagpapakasasa siya, sa kama ng kanyang kabit gamit ang pawis ko, naghihingalo ako sa puyat sa pag-aalaga sa kanyang ina. Pabigat lang ang asawa kong Manang, narinig kong sabi niya. Akala nila, mananatili akong bulag. Ngayon, luluhod sila sa abo ng kanilang kasinungalingan. Ngunit paano nga ba namamatay ang isang martir para isilang ang isang palaban? Huwag mo na nga akong kulitin, Althea. You know nothing about this business trip kaya manahimik ka na lang. Mas mabuting asikasuhin mo na lang ang mga pangangailangan ni Mama. Rito, kaysa sa pakialaman mo ang mga gamit ko. Ang boses ni Miguel ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang silid. Bawat salita ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Walang bahid ng pagmamahal ang kanyang mga mata, tanging inis at pagmamadali lamang habang mabilis niyang isinasara ang kanyang mamahaling maleta. Sa kabilang dako ng kama, nananatiling nakatayo si Althea. Hawak-hawak ang paboritong asul na polo ni Miguel. Nakakatapos lang niyang maplansa ng maigi. Maingat niya itong itinupi. Bawat lupi ay puno ng pagmamalasakit at panalangin na maging ligtas ang asawa sa kanyang paglipad patungong London. Ang init mula sa tilang kinalas ng plansa ay nanunuot pa sa kanyang mga palad, isang kabaligtaran sa panginginig ng kanyang puso dahil sa gaspang ng pananalita ng asawa. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, naramdaman ni Althea ang isang matigas na papel sa loob ng bulsa ng coat ni Miguel. Sa pag-aakalang baka ito ay isang mahalagang business card o boarding pass, dahan-dahan niya itong inilaba. Ngunit sa halip na tiket pa London ang makita, isang lukot na resibo ang bumulaga sa kanyang paningin. Ang puting papel na yon ay naglalaman ng katotohanang mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi ito para sa isang flight, kundi isang kasunduan sa pagbili ng isang luxury condominium unit sa BGC. At ang pangalang nakasulat sa tabi ng pangalan ni Miguel ay hindi sa kanya, kundi kay Clarice, ang kanyang sekretarya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Althea. Ang marahas na pagpintig ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib ay tila gustong kumawala, habang ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at nagbabara. Ang polo na kanina lamang ay hawak niya ng may pag-ibig ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, ngunit hindi na niya ito nagawang pulutin. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mangatal, habang ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat letra sa resibong yon ay tila mga tuksong bumubulong sa kanya na ang 10 taon ng kanyang pagtitiis ay isa lamang malaking biro. Hindi nagtagal, umalis si Miguel nang walang kahit isang sulyap pabalik. Ang tunog ng sasakyang papalayo ay tila isang hudyat ng kanyang pag-iisa. Sa kabila ng panghihina, may kung anong puwersa ang nagtulak kay Althea na kumuha ng susi ng kanyang lumang kotse. Sinundan niya ang bawat liko at bawat direksyon na tinahak ng asawa hanggang sa makarating sila sa tapat ng isang mamahaling restaurant sa labas lamang ng BGC. Mula sa malayo, nakita niya ang pagbaba ni Miguel sa sasakyan, ngunit hindi ito mag-isa. Mula sa kabilang pinto, lumabas si Clarice, nakasuot ng isang hapit na pulang damit, at sinalubong ito ni Miguel ng isang halik sa noo. Isang halik na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit ang mas matinding dagok ay nang bumukas ang isa pang pinto ng sasakyan. Iniluwal nito ang kanyang biyenan, si Doña Carmen. Ang babaeng buong araw niyang pinagsilbihan, ang babaeng itinuring niyang sariling ina, ay nakangiti pang yumakap kay Clarice. Narinig ni Althea ang malakas na tawanan nila habang naglalakad papasok sa restaurant. Narinig niya kung paano tawaging Manang at walang kwenta ng kanyang biyenan ang sarili niyang pangalan habang pinupuri nito ang ganda at talino ng kabit ng kanyang anak. Ang malamig na simoy ng gabi ay yumakap sa nanginginig na katawan ni Althea habang siya ay nakakubli sa dilim. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ng hagulgol
na gustong kumawala upang hindi siya mapansin. Sa bawat segundo ng kanilang kasiyahan, unti-unting nadudurog ang bawat alaala ng kanilang kasal na tila mga kristal na nagkabasag-basag sa semento. Umatras siya sa dilim, yakap-yakap ang kanyang sarili habang ang kanyang diwa ay nalulunod sa pait. Ang lahat ba ng pagpapakasakit niya ay ganito na lamang ang kahihinatnan? Tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng bag. Isang tawag mula kay Miguel. Marahil ay sasabihin nitong nasa airport na siya at mag-iingat ang mag-ina sa bahay. Tinitigan ni Althea ang kumikislap na screen. Ang pangalang Mahal na nakalagay doon ay tila isang malupit na pangungutya sa kanyang kalagayan. Sa gitna ng kanyang pagtangis na walang tunog, isang katanungan ang pilit na humahanap ng kasagutan sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo kayang mahalin ang isang taong matagal ka nang pinatay sa loob ng sarili mong tahanan? Hello, Mahal. Pasensya ka na. Maingay rito sa lobby ng airport. Maraming tao kasi. Ang boses ni Miguel sa kabilang linya ay tila walang bahid ng anumang kasalanan. Puno ng pekeng paglalambing na dati ay nagpapatibay sa puso ni Althea. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, sa gitna ng ingay na sinasabi niyang mula sa paliparan, ay narinig ni Althea ang isang pamilyar at matinis na hagikhik ng isang babae. Hindi iyon ingay ng mga pasahero, kundi ang tunog ng tagumpay ni Clarice habang kasama ang kanyang asawa. Huminga ng malalim si Althea, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban upang hindi mabasag ang kanyang boses. Sige, Mahal, mag-iingat ka sa biyahe mo. Kami na ang bahala rito ni Maya. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila mga tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Pagkababa ng telepono, dahan-dahang napaupo si Althea sa gilid ng kanilang kama. Ang katahimikan ng silid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga matang puno ng pagod. Ang mukhang tila nawalan na ng kulay dahil sa pagsisilbi sa pamilyang unti-unti na palang kinakalimutan ang kanyang halaga. Kinabukasan, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw ay naramdaman na ni Althea ang bigat ng panibagong araw. Ang marahas na pagkatok sa kanilang pinto ay tila isang babala na ang kanyang kalbaryo ay magpapatuloy. Pagbukas niya, tumambad ang kanyang biyenan na si Doña Carmen na tila isang reyna kung maglakad papasok sa bahay. Iha, bakit parang hindi ka pa nakahanda? Ipagtimpla mo ako ng kape, iyong matapang at pakibilisan ang pagluluto ng almusal. May lakad ako mamaya kasama ang mga kaibigan ko. Ang utos ni Doña Carmen ay walang halong pakiusap. Tila ba si Althea ay isang katulong lamang na binabayaran para sa bawat galaw. Habang naghahanda sa kusina, naramdaman ni Althea ang matalim na titig ng biyenan sa kanyang likuran. You should be grateful, Althea. Kung hindi dahil sa anak ko, baka hanggang ngayon ay nagtitiyaga ka pa rin sa hirap. Miguel is working so hard in London para lang mabigyan kayo ng marangyang buhay, kaya siguraduhin mong maayos ang pag-aalaga mo sa bahay na ito. Nanatiling nakayuko si Althea habang inilalapag ang tasa ng kape. Ang pait na kanyang nalalasahan sa bawat salita ng biyenan ay mas matindi pa sa itim na kapeng kanyang inihanda. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipakita ang resibong nahanap niya kagabi. Ngunit tuwing naiisip niya ang kanyang anak na si Maya, pinipili niyang lunukin ang lahat ng pang-iinsulto. Ang pagtitiis ay naging isang baluti na pilit niyang isinusuot upang protektahan ang kaisa-isang kayamanan ng kanyang buhay. Nang makaalis si Doña Carmen, sinamantala ni Althea ang pagkakataon. Pumasok siya sa silid-aklatan ni Miguel. Ang lugar na dati ay hindi niya pinangangahasang pasukin nang walang pahintulot. Ang hangin sa loob ay amoy lumang papel at mahalagang pabango ng asawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga drawer ng lamesa, tila bawat tunog ng pagpihit ng mga kandado ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga dokumento, nakakita siya ng isang itim na folder. Sa loob nito ay mga bank statement na hindi kailanman ipinakita sa kanya ni Miguel. Nakita niya ang sunod-sunod na paglabas ng malalaking halaga ng pera.
mga perang nakalaan sana para sa kanilang kinabukasan. Ngunit may isang drawer na nananatiling sarado, isang drawer na tila nagtatago ng pinakamalaking sikreto ng asawa. Nabalik lamang ang diwa ni Althea nang marinig niya ang tunog ng gate na bumubukas. Ang masayang boses ni Maya ang bumulaga sa katahimikan ng bahay. "Mommy, I'm home!" Ang kanyang anak ay tumatakbo patungo sa kanya. Ang mukha ay nagniningning sa tuwa habang hawak ang kanyang school bag. "Mommy," sabi ni teacher, "kailangan na daw pong i-settle ang requirements para sa college applications ko next year." Sabi ko po, "Don't worry because Daddy and I have been saving from my college fund since I was little." Di ba po? Napatigil si Althea. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napakuyom sa likod ng kanyang damit. Tiningnan niya ang inosenteng na ngiti ng kanyang anak, ang mga matang puno ng pangarap at tiwala sa isang amang akala nito ay bayani. Paano niya sasabihin sa anak na ang perang pinaghirapan nilang ipunin ay baka unti-unti nang nauubos dahil sa isang dambuhalang kasinungalingan? Ang bawat tibok ng puso ni Althea ay tila isang babala. Ang oras ay tumatakbo at ang katotohanan ay hindi na magtatagal sa ilalim ng anino. Ang sikat ng araw sa labas ng bangko ay tila nanunuya sa lamig na nararamdaman ni Althea sa loob ng kanyang dibdib. Habang nakaupo siya sa tapat ng bank teller, ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habambuhay na pagpapahirap. Hawak niya ng mahigpit ang asul na passbook, ang maliit na aklat na naglalaman ng lahat ng pangarap niya para kay Maya. Ito ang bunga ng bawat pagtitipid, ng bawat sakripisyo, at ng bawat sentimong itinabi niya mula sa kanyang maliit na kita sa pagbebeke, sa pag-aakalang ligtas ang kinabukasan ng kanyang anak sa ilalim ng pangangalaga ni Miguel. "Ma'am, pasensya na po. Ngunit wala na pong laman ang account na ito." Ang boses ng teller ay direkta at walang emosyon. Ngunit para kay Althea, ito ay tila isang malakas na pagsabog na nagpaguho sa lahat ng kanyang natitirang pag-asa. Napatingin si Althea sa computer screen na ipinihit ng teller patungo sa kanya. Doon, sa maliliit na numerong itim, ay nakasulat ang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Zero balance. 3 araw na ang nakalilipas bago pa man ang sinasabing biyahe ni Miguel patungong London, ay inilipat na ang lahat ng pondo sa isang hindi pamilyar na account. Naramdaman ni Althea ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod habang siya ay nakaupo sa malamig na silya. Ang paligid ay nagsimulang umikot at ang ingay ng mga taong nag-uusap sa loob ng bangko ay tila naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung paano nagawa ng isang ama na nakawin ang pangarap ng sarili niyang dugo at laman. Ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang napakuyom sa hawak na passbook hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat at ang kanyang mga kasukasuan ay maging kasing puti ng papel. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang palabas ng bangko ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Paglabas niya sa pinto, ang matinding init ng tanghali ay sumalubong sa kanyang mukha, ngunit tila wala na siyang pakiramdam. Ang mundo ay naging isang malabong larawan ng mga sasakyang dumadaan at mga taong nagmamadali. Ang hangin ay tila naging masyadong manipis para sa kanyang paghinga. Napahawak si Althea sa kanyang noo. Ang kanyang paningin ay unti-unting naging itim at ang bigat ng lahat ng kanyang natuklasan ay tila isang dambuhalang alon na tumangay sa kanyang natitirang lakas. Bago pa man tuluyang humalik ang kanyang katawan sa mainit na semento, naramdaman ni Althea ang isang pares ng matitigas na braso na sumalo sa kanya. Ang init mula sa katawan ng kumuha sa kanya ay tila isang pansamantalang kanlungan mula sa malamig na katotohanan. Isang pamilyar na amoy ng malinis na pabango at kape ang pumasok sa kanyang ulirat. Isang amoy na tila nagmula pa sa isang malayo at nakalimutang gunita ng kanyang kabataan.
Althea? Althea, gumising ka. Ang boses na yun ay malalim, banayad, at puno ng pag-aalala. Dahan-dahang iminulat ni Althea ang kanyang mga mata, at sa gitna ng kanyang panlalabo ay nakita niya ang isang mukhang hindi niya inaasahang makikita sa sandaling ito ng kanyang pinakamabigat na pagbagsak. Ang mga mata ng lalaking sumalo sa kanya ay tila may dalang kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman sa loob ng sarili niyang tahanan. Althea? Ako ito. Si Gabriel. Naalala mo pa ba ako? Ang pagbigkas ng lalaki sa kanyang pangalan ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan ng kalsada at sa tindi ng sakit ng kanyang natuklasan, tumitig si Althea sa lalaking hawak-hawak siya ng may labis na pag-iingat. Tila ba isa siyang mamahaling hiyas na baka mabasag sa isang maling galaw. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang pilit na umusbong sa kanyang isipan. Maaari pa bang buuin muli ang isang pusong sadyang pinagpira-piraso ng mga taong pinagkatiwalaan nito? Ang malamig na hangin sa loob ng maliit na coffee shop ay tila isang malambot na haplos sa nag-aapoy na balat ni Althea. Sa gitna ng aroma ng mga bagong giling na buto ng kape at ang mahinang himig ng isang instrumental na awitin na dumadaloy sa paligid, unti-unting nagbalik ang wisyo ni Althea. Nakaupo siya sa tapat ni Gabriel, ang lalaking tila ipinadala ng tadhana sa sandali ng kanyang pinakamatinding panghihina. Ang bawat paghinga ni Althea ay mabigat pa rin, tila may isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib na hindi niya magawang alisin. Inilapag ni Gabriel ang isang baso ng maligamgam na tubig sa tapat niya. Inumin mo muna ito, Althea. You need to calm down. Ang boses ni Gabriel ay nananatiling mahinahon, walang halong pagmamadali o pagtatanong na maaaring makadagdag sa bigat na nararamdaman niya. Tumingin si Althea sa baso, ang kanyang sariling refleksyon sa tubig ay tila isang estranghero. Magulo ang buhok, maputla ang labi, at ang mga mata ay tila mga balon ng pait na anumang oras ay aapaw. Matagal na tayong hindi nagkita, Gabriel. I'm sorry you had to see me like this. Ang tinig ni Althea ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na pinagsasama sa ilalim ng lamesa upang itago ang kanilang pangangatal. Hindi niya alam kung paano sisimulan o kung dapat ba siyang magtiwala sa isang taong bahagi lamang ng kanyang nakaraan. Ngunit sa bawat sulyap ni Gabriel, nararamdaman ni Althea ang isang uri ng respeto na matagal na niyang hindi nararanasan sa piling ng kanyang asawa. I'm a lawyer now, Althea, and I know a person in pain when I see one. Ang diretsong pag-amin ni Gabriel ay tila isang susi na nagbukas sa dam ng mga emosyong matagal nang kinikimkim ni Althea. Sa gitna ng katahimikan ng sulok na yon, unti-unting bumigay ang depensa ni Althea. Isinalaysay niya ang bawat detalye, ang resibo ng kondo, ang lihim na hapunan ng kanyang asawa at biyenan kasama ang kabit, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagkasaid ng college fund ni Maya. Ang bawat salita ay may kasamang luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Mga luhang hindi na niya magawang pigilan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. I will help you, and I won't ask for anything in return. Ang pangakong yon ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng isang malupit na bagyo. Ipinaliwanag ni Gabriel na kailangan nilang maging matalino. Upang mabawi ang yaman na kinuha ni Miguel, kailangan nilang makakuha ng matitibay na ebidensya ng pagwawaldas ng conjugal property. Huwag kang gagawa ng anumang hakbang na magpapahalata sa kanya. Let him think he's winning, Althea. Habang abala siya sa pagsisinungaling, dahan-dahan nating bubuuin ang kaso laban sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Althea ang marahang pag-abot ni Gabriel ng isang malinis na puting panyo. Hindi ito nagsalita. Hindi rin ito nag-utos na tumigil siya. Hinayaan lamang siya nito na ilabas ang lahat ng sakit, habang ang presensya nito ay nagsisilbing isang matibay na pader na sasalo sa kanya kung sakaling muli siyang mabuwal.
Ang simpleng pagkilos na yon, ang pagbibigay ng puwang para sa kanyang kahinaan, ay nagparamdam kay Althea na hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Nabalik lamang sa realidad si Althea nang mapansin ang papalubog na araw. Kailangan ko nang umuwi. Baka hanapin na ako ni Maya. Tumayo siya. Ang kanyang katawan ay tila bahagyang gumaan, ngunit ang kaba ay nananatili pa rin sa kanyang puso. Pinanood siya ni Gabriel hanggang sa makasakay siya sa kanyang sasakyan. Ang mga mata nito ay puno ng isang pangakong hindi bibitawan. Pagdating sa tapat ng kanilang bahay, ang lahat ay tila normal. Ang mga ilaw sa garden ay nakasindi at ang paligid ay tahimik. Ngunit pagpasok niya sa pintuan, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Isang matapang at mamahaling pabango ng lalaki na may kasamang kakaibang amoy ng lavender. Ang pabangong madalas niyang maamoy sa mga gamit ni Clarice. Nakita niya ang maleta ni Miguel sa tabi ng hagdan. Ang kanyang asawa, na dapat ay nasa London pa, ay nakaupo sa sofa habang nanonood ng telebisyon. Tila ba walang anumang nangyari. Ang bawat tibok ng puso ni Althea ay muling naging mabilis. Ang lamig ng panyo ni Gabriel sa kanyang bulsa, ang tanging nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang maging matatag para sa susunod na yugto ng kanyang pagtatanghal. Welcome home, mahal! Bakit parang ang aga mo yata mula sa biyahe mo sa London? Ang boses ni Althea ay malumanay. May kasamang pilit na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Miguel at kinuha ang coat nito, ngunit ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa pandidiri. Ang amoy ng lavender na humahalo sa amoy ng alak at sigarilyo ay tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa kanyang ilong. Isang patunay ng dumi na dala ng asawa mula sa ibang kama. Pagod ako, Althea. Ang daming meetings, ang daming asikaso. Mas mabuti pa, ipaghanda mo ako ng makakain at pagkatapos ay masahiin mo ang likod ko. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Ang sagot ni Miguel ay puno ng pagmamataas. Tila ba isa siyang bayaning galing sa gera na dapat pagsilbihan ng buong buo. Wala man lang siyang dalang kahit anong pasalubong para sa asawa. Tanging ang kanyang sariling pagod at kapalaluan ang ipinaparating niya. Sa loob ng kanilang silid, habang dahan-dahang pinipiga ni Althea ang mga balikat ni Miguel, ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip na gustong bumigti sa leeg ng asawa, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang bawat pagpisil niya sa laman ng lalaking nagtaksil sa kanya ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam sa kanyang kalooban. Tinitigan niya ang batok ni Miguel, iniisip kung paano nagagawa ng taong ito na matulog ng mahimbing sa tabi niya habang ninanakawan ang pangarap ng sarili nilang anak. Kinabukasan, hindi pa man nakakabawi ng lakas si Althea, ay muli na siyang kinaladkad ni Doña Carmen. Iha, samahan mo ako sa mall. May mga kailangan akong bilhin na regalo para sa mga kaibigan ko at kailangan ko ng magbibit-bit ng mga paper bags. Ang biyenan niya ay nakasuot ng pinakamagara nitong hiyas. Tila ba ipinapakita sa buong mundo ang yaman na galing din naman sa pawis at sakripisyo ni Althea sa loob ng bahay. Habang naglalakad sila sa loob ng isang mamahaling butik, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanilang daraanan. Oh, Carmen! What a surprise! Ang boses na yun ay matamis, ngunit may kasamang talim na tila humihiwa sa hangin. Si Clarice, ang sekretarya ni Miguel, ay nakatayo sa harap nila, puno ng mga mamahaling bitbit na gamit. Hinarap ni Doña Carmen ang babae nang may malapad ng ngiti. Clarice, iha, nag-shopping ka rin pala. Althea, kilala mo naman siguro si Clarice, di ba? She's Miguel's most trusted business partner. Napakagaling na bata. Napakalaking tulong sa kumpanya ng asawa mo. Ang pagpapakilala ng biyenan ay tila isang malupit na biro. Isang pasaring na mas mahalaga ang kabit kaysa sa tunay na asawa. Ngumiti si Clarice kay Althea. Isang ngiting puno ng pangungutya at tagumpay. Nice to see you again, Althea. You look tired.
Siguro dahil sa sobrang pag-aalaga mo sa bahay, no? Don't worry. Ako na ang bahala kay Miguel sa opisina para hindi na siya masyadong ma-stress pag-uwi niya sa'yo. Ang bawat salita ni Clarice ay tila isang karayom na itinusok sa puso ni Althea. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang saktan ang babaeng ito. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga paper bags ng biyenan. Naramdaman ni Althea ang paghinto ng kanyang paghinga nang makita ang kamay ni Doña Carmen na pumasok sa loob ng sariling bag nito. Iha, Clarice, bago ko malimutan, may maliit akong regalo para sa'yo. Isang pasasalamat dahil sa pagiging inspirasyon mo kay Miguel. Inilabas ng matanda ang isang maliit na pelos na kahon. Pagbukas nito, ang kinang ng isang antigong kwintas na ginto ay sumalamin sa mga mata ni Althea. Iyon ang kwintas ng aking ina. Ang tanging pamana na itinago ni Althea sa loob ng vault ni Doña Carmen para maging ligtas, sa pag-aakalang bilang pamilya ay iingatan ito ng matanda. Ang bawat hibla ng ginto at ang bawat diamante sa gitna nito ay may kalakip na alaala ng kanyang yumao ng ina. Ngunit ngayon, nakikita niya itong isinusuot ni Doña Carmen sa leeg ni Clarice habang ang dalawa ay nagtatawanan na tila ba walang taong nasasaktan sa harap nila. Ang mundo ni Althea ay tila naging isang madilim na espasyo. Ang paningin niya ay nakapako sa kwintas na ngayon ay nakasabit na sa leeg ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Ang pait ng kanyang laway ay naging kasing tindi ng lason. Sa gitna ng mall na puno ng tao, naramdaman ni Althea ang pinakamatinding uri ng pag-iisa at kawalan ng dignidad. Tiningnan niya ang kanyang biyenan na tila ba hindi siya nakikita at kay Clarice na ngayon ay hinahaplos ang pamanang kwintas ng may pagmamay-ari. Isang matalim na tanong ang bumalot sa kanyang isipan. Hanggang saan ang hangganan ng iyong pagtitiis bago mo tuluyang sunugin ang lahat ng tulay na nag-uugnay sa iyo sa mga taong ito? Ang bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan pauwi mula sa mall ay tila 1 kilometro ng paglalakbay sa impyerno. Nakaupo si Althea sa tabi ng kanyang biyenan, ngunit ang kanyang diwa ay nasa leeg ni Clarice, sa pamanang kwintas na simbolo ng pag-ibig at sakripisyo ng kanyang ina. Ang kinang ng gintong iyon sa balat ng kabit ay isang malupit na imahe na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat ugat ng kanyang katawan. Pagdating sa bahay, hindi na niya nagawang magpaalam. Dire-diretso siyang pumasok sa kanyang silid, ikinandado ang pinto, at doon, sa gitna ng katahimikan, ay hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat patak ay may kasamang sakit, hindi lamang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa pagyurak sa pinakasagradong alaala ng kanyang pagkatao. Ngunit ang sakit ay hindi nagtagal bilang isang kahinaan. Sa pagdaan ng mga gabi, ang pait ay unti-unting naging isang nag-aapoy na determinasyon. Ang bawat paghilik ni Miguel sa kanyang tabi ay hindi na nagdudulot ng lungkot, kundi isang paalala ng kanyang misyon. Tuwing sasapit ang hating gabi, kapag ang buong bahay ay nababalot na ng kadiliman at ang asawa ay nahihimbing na sa panaginip ng kanyang mga kasinungalingan, dahan-dahang bumabangon si Althea. Tila isang anino, maingat siyang naglalakad patungo sa silid-aklatan. Ang puso niya ay kumakaripas sa bawat galaw. Sa harap ng kumikinang na screen ng laptop ni Miguel, ang bawat pagpindot sa keyboard ay tila isang malakas na kalabog sa katahimikan. Binubuksan niya ang mga email, kinukuhanan ng litrato ang bawat financial statement, bawat transaksyon, at bawat palitan ng mensahe na nagpapatunay sa sabwatan ng asawa at ng pamilya ni Clarice. Ang bawat ebidensyang nakakalap niya ay ipinapadala niya kay Gabriel, ang kanyang lihim na kakampi sa dilim. Nagkita sila sa isang lumang library sa kabilang bayan, isang lugar na amoy lumang papel at nakalimutang mga kwento. Sa isang sulok na hindi gaanong dinaraanan ng tao, inilatag nila ang mga dokumento. Dito, napatunayan nila ang hinala ni Althea.
Ang negosyo ng pamilya ni Clarice, isang maliit na restaurant na ngayon ay isa ng malaking kainan, ay pinunduhan pala gamit ang pera ng kanilang pamilya. Bawat upuan, bawat mesa, bawat sangkap na ginagamit sa kusina nito ay binili gamit ang perang dapat sana ay para sa edukasyon ni Maya. Sa tindi ng pagod at puyat, hindi na malaya ni Althea na ang kanyang mga mata ay unti-unti nang bumibigat. Ang mga numero sa papel ay nagsimulang magsayaw sa kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang pisngi ay nakapatong sa malamig na kahoy. Pinagmasdan siya ni Gabriel sa katahimikan. Nakita niya ang lalim ng mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata ni Althea. Ang bigat ng pasan na dinadala nito na kahit sa pagtulog ay bakas pa rin sa kunot ng kanyang noo. Dahan-dahan, itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at maingat na inipit ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Althea sa likod ng tainga nito. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng paggalang at pag-aalala. Hinubad niya ang kanyang jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Althea upang protektahan ito mula sa lamig ng aircon. Nagising si Althea sa amoy ng bagong timplang kape at sa init ng isang damit na nakabalot sa kanya. Pagmulat niya, nakita niya si Gabriel na nakaupo sa tapat niya. May hawak na 2 tasa ng kape. Ang amoy ng jacket ni Gabriel, isang malinis na amoy na walang bahid ng anumang kasinungalingan, ay tila isang gamot sa kanyang pagod na kaluluwa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang may isang taong nakikita ang kanyang tunay na halaga. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang naputol. Althea, tingnan mo ito. Itinuro ni Gabriel ang isang email sa laptop. Isang mensahe tungkol sa isang offshore account. May malaking halaga ng pera na ililipat si Miguel sa araw mismo ng kanyang promotion party sa susunod na buwan. Nakuha na natin ang halos lahat, pero kailangan natin ng isang pisikal na kopya, isang orihinal na dokumento mula sa opisina niya para tuluyang ma-freeze ang account na yon. Kung hindi natin yun makukuha, lahat ng ito ay maaring mawalan ng saysay. Napatitig si Althea sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay muling nanlamig. Ang opisina ni Miguel ay tila isang kuta, isang lugar kung saan ang asawa niya ang hari. Ngunit alam niya na wala na siyang ibang pagpipilian. Tumingin siya sa labas ng bintana ng library at natanaw ang isang mataas na gusali sa di kalayuan. Ang gusaling naglalaman ng katotohanan na kailangan niyang bawiin, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kaligtasan. Isang tanawin ng pekeng kapayapaan ang sumalubong kay Althea pag-uwi niya mula sa paghahatid kay Maya sa eskwela. Ang mesa sa kanilang hapagkainan ay nakahanda na para sa 2 tao. May 2 kandilang nakasindi at isang bote ng mamahaling alak ang nakabukas sa gitna. Nakaupo roon si Miguel. Nakangiti na tila ba isa siyang mapagmahal na asawa na nag-aabang sa kanyang reyna. Ngunit sa likod ng kinang ng mga kubyertos at sa ganda ng mga bulaklak, nakita ni Althea ang isang bitag na maingat na inihanda para sa kanya. Umupo siya sa tapat ng asawa, ang kanyang puso ay kasing bigat ng bakal. Hinainan siya ni Miguel ng pagkain, pinagsilbihan ng alak, at sinabihan ng mga matatamis na salitang matagal na niyang hindi naririnig. I was thinking, mahal, it's about time we invest in our future again. May isang malaking proyekto sa kumpanya na siguradong magpapayaman sa atin. Kailangan ko lang ng kaunting puhunan. Matapos ang kanyang mga pambobola, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang briefcase ang isang makapal na tumpok ng mga papel at inilapag ito sa harap ni Althea. Tiningnan ni Althea ang dokumento. Ang mga salitang real estate mortgage ay tila mga nag-aapoy na bakal na tumusok sa kanyang mga mata. Gusto ni Miguel na isanla ang kanilang bahay, ang kaisa-isang tahanan na kilala ni Maya, ang tanging piraso ng mundo na masasabi nilang tunay na sa kanila. Hindi ako papayag, Miguel. Ang sagot ni Althea ay mahina, ngunit puno ng bigat. Ito na lang ang natitirang ari-arian
para sa kinabukasan ni Maya. Hindi ko ito isusugal. Ang ngiti sa mukha ni Miguel ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang madilim at mapanganib na anyo. Anong sinabi mo? Matapos ang lahat ng ginagawa ko para sa pamilyang ito ang isusukli mo sa akin? Wala ka bang utang na loob, Althea? Sino ka ba bago kita pakasalan? Kung hindi dahil sa akin, wala ka. At wag mong gamitin si Maya laban sa akin. Because if you don't sign this, sisiguraduhin kong sa akin mapupunta ang anak natin. Sisirain kita sa korte hanggang sa wala nang matira sa'yo. Ang bawat salita ni Miguel ay isang dagok na humampas sa dibdib ni Althea. Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Ang takot para sa kanyang anak ay tila isang kamay na humihigpit sa kanyang leeg. Kinabukasan, ang atake ay nagpatuloy. Pinasok siya ni Doña Carmen sa kanyang silid habang siya ay nag-iisa. Ang matanda ay umiiyak. Ang mga luha ay tila mga sandata na ginagamit upang durugin ang natitirang lakas ni Althea. Iha, ano ba itong ginagawa mo sa pamilya natin? Pinapatay mo ang pangarap ng anak ko. Ang proyektong yon ang mag-aangat sa ating lahat mula sa anumang posibleng hirap. Konting sakripisyo lang naman ang hinihingi namin. Bakit napaka-selfish mo? Ang bawat hikbi ng biyanan ay isang akusasyon, isang pagmamanipula na naglalayong iparamdam kay Althea na siya ang kontrabida sa kwentong ito. Nang gabing iyon, habang ang buong bahay ay tahimik, nanatiling dilat ang mga mata ni Althea. Nakaupo siya sa sala, nakatitig sa mga papeles na iniwan ni Miguel sa mesa. Ngunit ngayon, hindi natakot ang kanyang nararamdaman. Sa halip, isang malamig na katapangan ang dahan-dahang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Tinitigan niya ang bawat pahina, hindi bilang isang kasulatan ng kanyang pagsuko, kundi bilang isang susi. Isang imbitasyon, papasok sa lungga ng leon. Dito nakasalalay ang lahat. Kinabukasan, hinarap niya si Miguel. Pumapayag na ako. Ang kanyang boses ay kalmado. Walang bakas ng anumang emosyon na ikinagulat mismo ng asawa. Isang matalim at mapanuksong na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Miguel. Isang ngiti ng isang taong nag-aakalang nanalo na siya sa laban. Pero may isang kondisyon ako, Miguel. Ako mismo ang magdadala ng mga papeles sa opisina mo. Gusto kong makita kung saan mapupunta ang sakripisyo ko para sa pamilyang ito. At gusto kong dalhin yan sa'yo. Sa araw mismo ng promotion party mo, ang ngiti ni Miguel ay lalong lumapad. Hindi napapansin ang panganib na nakatago sa likod ng mga salita ng asawa. Sige, kung yan ang gusto mo. See you at the party, mahal. Umalis si Miguel na may pagmamalaki sa kanyang mga hakbang habang si Althea ay naiwang nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang matalim na punyal, handa nang tumusok sa puso ng kasinungalingan. Ang bawat hakbang ni Althea sa loob ng malawak at makintab na lobby ng gusali ay tila pagpasok sa loob ng tiyan ng isang dambuhala. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa at palda, bit-bit ang isang bag na naglalaman ng kanyang baon at ang mga papeles na hinihingi ni Miguel. Sa paningin ng mga taong naglalakad ng mabilis, isa lamang siyang karaniwang asawa na magdadala ng tanghalian para sa kanyang abalang asawa. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay nagbibigay ng mga pilit ng ngiti. Ang ilan ay may kasamang tingin ng awa dahil alam ng lahat ang tungkol sa magandang relasyon ni Miguel at Clarice, maliban sa inaakala nilang bulag na si Althea. Pagdating sa tapat ng opisina ni Miguel, ang hudyat ng elevator na nakarating na sa tamang palapag ay tila isang malakas na babala sa kanyang pandinig. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinatitigas ang kanyang mga binti na tila anumang oras ay bibigay sa tindi ng kaba. Magandang tanghali po, Ma'am Althea. Wala po si Sir Miguel. Nasa isang mahalagang board meeting po sila sa conference room. Maari po kayong maghintay sa loob ng kanyang silid. Ang bati ng sekretarya ay puno ng kaplastikan, ngunit tinanggap ito ni Althea nang may matipid na ngiti. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Pagkasara ng pinto ng opisina ni Miguel,
Ang katahimikan sa loob ay tila isang mabigat na presensya na dumagan sa kanyang mga balikat. Amoy ng mamahaling tabako at leather ang paligid. Ang bawat gamit ay sumasalamin sa kapangyarihan at kasakimang bumabalot sa asawa. Hindi nag-aksaya ng panahon si Althea. Agad siyang nagtungo sa malaking vault na nakatago sa likod ng isang painting. Sa tindi ng kanyang swerte, o marahil ay dahil sa sobrang kumpiyansa ni Miguel, nakita niyang hindi ito tuluyang nakasara. Isang maliit na siwang ang nagpapatunay na nagmadali ang asawa bago lumabas. Dahan-dahan niyang hinila ang mabigat na pinto ng vault. Ang tunog ng bakal na dahan-dahang gumagalaw sa ibabaw ng bisagra ay tila isang nakakangilong awitin sa gitna ng katahimikan. Sa loob, natagpuan niya ang isang pulang folder. Ang bawat pahina sa loob nito ay naglalaman ng mga dokumentong magpapabagsak sa toring itinayo ni Miguel. Nakita niya ang isang deed of sale na nagpapatunay na ang pondong kinuha mula sa kumpanya ay ginamit upang bayaran ang mga utang ng pamilya ni Clarice. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang inilalabas ang kanyang cellphone. Ang bawat pagpindot niya sa kamera, ang bawat liwanag na lumalabas mula sa screen habang kinukuhanan ng larawan ang mga dokumento ay tila isang mabilis na tibok ng kanyang puso na hindi niya magawang pakalmahin. Isang butil ng pawis ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang noo. Bumagsak sa ibabaw ng papel, ngunit agad niyang pinunasan. Mabilis niyang isinend ang lahat ng larawan kay Gabriel. Ang bawat bar sa screen ng kanyang phone habang naglo-load ang mga imahe ay tila isang segundong ninanakaw sa kanyang buhay. Ngunit bago niya maibalik ang folder, may isang maliit na puting papel ang nalaglag mula sa mga pahina nito. Pinulot ito ni Althea. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan nang makita ang nilalaman nito. Isang baby ultrasound. May nakasulat na petsa at ang pangalan ni Clarice sa itaas nito. Ang balm ng katotohanan ay muling humampas sa kanyang mukha. Hindi lang pala pera ang ninanakaw sa kanya, kundi ang buong pagkatao ng kanyang pamilya. Nabalik lamang ang diwa ni Althea nang marinig ang tunog ng door handle na pinipihit mula sa labas. Mabilis niyang ibinalik ang folder at isinara ang vault sa tamang posisyon. Huminga siya ng malalim at pilit na nag-ayos ng kanyang sarili sa harap ng lamesa. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi si Miguel ang pumasok. Si Clarice ay nakatayo sa may pintuan, nakasuot ng isang hapit na damit at may hawak na tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin kay Althea. Isang mapanganib na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang hudyat ng paghatol. Anong ginagawa mo rito, Althea? At bakit tila pawis na pawis ka sa loob ng isang silid na may aircon? Ang boses ng kabit ay puno ng pangungutya. Tila ba kanina pa ito nakamasid sa bawat galaw ni Althea? Sa gitna ng tensyon at ng sekretong hawak niya sa kanyang cellphone, naramdaman ni Althea ang isang matinding lamig na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang tanong ay hindi na kung kailan siya malalaman, kundi kung paano siya makakalabas ng buhay sa loob ng silid na ito. Hindi natitinag ang pagkakatayo ni Clarice sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay tila mga scanner na sinusuri ang bawat galaw ni Althea. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Miguel ay naging kasing bigat ng tingga. Ang tanging maririnig ay ang sariling tibok ng puso ni Althea na tila isang tambol na mabilis ang paghampas sa loob ng kanyang dibdib. Pilit na kinalma ni Althea ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay sa gilid at kumuha ng isang tissue mula sa lamesa. Pasensya ka na, Clarice. Masyado lang akong nag-alala sa mga gamit ni Miguel. Alam mo naman ang asawa ko, napakaselan sa kaayusan ng kanyang lamesa. I was just dusting off some of his things habang naghihintay. Ang boses ni Althea ay nanginginig ng bahagya, ngunit sapat na iyon upang mapanatili ang kanyang pagpapanggap bilang isang simpleng asawang walang muwang. Ang tissue sa kanyang kamay
ay unti-unting nalulukot habang pinupunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Tumawa ng mahina si Clarice, isang tunog na puno ng pambabastos. You really are just a housewife, no? Kahit sa ganitong karangyang opisina, ang tanging alam mong gawin ay maglinis. You don't belong here, Althea. Ang upuang iyan ay para sa isang taong marunong lumaban at may ambisyon, hindi para sa isang katulad mong nakatali sa gawaing bahay. Lumapit si Clarice at sadyang itinapon ang kanyang ginamit na tissue sa sahig, sa harap mismo ng mga paa ni Althea. Pick it up. Iyan naman ang trabaho mo, di ba? Nilunok ni Althea ang matinding pait na humahalo sa kanyang laway. Yumuko siya at pinulot ang tissue nang hindi tumitingin sa mata ng babae. Sa loob ng kanyang puso, ang bawat pangiinsulto ni Clarice ay nagsisilbing panggatong sa naglalagablab na apoy ng kanyang determinasyon. Hawak niya sa loob ng kanyang bag ang cellphone na naglalaman ng lahat ng ebidensya, pati na ang sikreto ng ultrasound na nahanap niya. Lumabas siya ng opisina ng nakayuko. Bit-bit ang imahe ng kanyang sarili bilang isang talunang asawa. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, ay mas tumitibay ang kanyang plano. Kinabukasan, gabi ng bisperas ng pinakahihintay na promotion party, nakipagkita si Althea kay Gabriel sa loob ng isang abandonadong simbahan sa labas ng lungsod. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandilang unti-unting nauubos sa altar. Inabot ni Althea ang kanyang cellphone, ang kanyang mga daliri ay nananatiling nanginginig mula sa tensyong naranasan niya sa opisina. Nakuha ko na ang lahat, Gabriel. Ang boses ni Althea ay tila isang pabulong na panalangin. Ngunit natatakot ako. Paano kung magkamali ako bukas? Paano kung hindi ko kayanin ang kahihiyan kapag nagsimula na ang lahat? Napayuko si Althea, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang gumagalaw sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak. Ang bigat ng lahat ng kanyang sakripisyo ay tila biglang bumagsak sa kanya sa sandaling iyon ng katahimikan. Naramdaman ni Althea ang isang mainit at matatag na kamay na humawak sa kanyang nanginginig na mga palad. Tumingala siya at nakita ang mga mata ni Gabriel, mga matang puno ng katapatan at isang uri ng pag-ibig na matagal na niyang hindi nararata. Althea, makinig ka sa akin. Ang bawat luhang pumatak sa iyo ay binibilang ng tadhana. Hindi ka na mag-iisa bukas. Ako ang magiging kalasag mo at sisiguraduhin kong sa bawat hakbang mo sa entablado, nandoon ako sa likuran mo. This is not just about revenge. It's about reclaiming your soul. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang sarili at maingat na pinunasan ng luha sa pisngi ni Althea gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos na yon ay tila isang gamot na nagpatigil sa panginginig ng puso ni Althea. Sa gitna ng dilim ng simbahan, naramdaman niya ang init ng presensya ni Gabriel na tila isang pangakong hindi kailanman mapapako. Ang kanyang paghinga ay dahan-dahang kumalma at ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig at matalim na katapangan. Sumikat ang araw ng promotion party nang may kasamang kakaibang liwanag sa langit. Tumayo si Althea sa harap ng salamin. Tinititigan ng isang babaeng hindi na niya halos makilala. Sinuot niya ang isang pulang-pulang damit, isang kulay na sumisimbolo sa dugo ng kanyang mga sakripisyo at sa apoy ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang leeg na ngayon ay wala ng anumang kwintas, ngunit puno ng dangal. Isinuot niya ang kanyang matataas na takong. Ang bawat tunog nito sa ibabaw ng marmol na sahig ay tila isang hudyat ng nalalapit na paghatol. Wala na ang maskara ng pagiging martir. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay isang deklarasyon ng digmaan. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Ang bawat sulok ng malawak na ballroom ng hotel ay nababalot ng kinang na tila nanggagaling sa libu-libong bituin. Ang malalaking chandelier sa kisame ay nagkakalat ng liwanag na sumasalamin sa mga basong kristal at mga mamahaling hiyas.
na suot ng mga panauhin. Amoy ng pinaghalong alak, pabango, at tagumpay ang paligid. Ngunit para kay Althea, ang lahat ng ito ay tila isang mabangong takip sa isang nabubulok na katotohanan. Habang naglalakad siya papasok, ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang matatag na martsa patungo sa gitna ng digmaan. Napalingon ang halos lahat ng tao nang bumukas ang malaking pinto. Si Althea ay hindi na ang maputla at pagod na asawang madalas nilang makita sa mga family gathering. Ang kanyang pulang damit ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng mga taong nakasuot ng itim at puti. Ang bawat galaw niya ay puno ng dignidad. Ang kanyang balat ay tila nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. At ang kanyang mga mata ay walang bakas ng anumang takot. Nakita ni Althea ang pagkagulat sa mukha ni Miguel habang papalapit ito sa kanya. Sandaling nawala ang kulay sa mukha ng asawa, ngunit agad din itong napalitan ng isang mapagkunwaring ngiti para sa mga kamera ng press na nakapaligid. You look stunning, Althea. Bakit hindi mo sinabing ganito ang isusuot mo? Ang bulong ni Miguel ay may kasamang higpit sa paghawak sa braso ng asawa. Tila ba natatakot siyang kumawala ito sa kanyang kontrol? Ngumiti lamang si Althea, isang ngiting hindi nagpapakita ng anumang emosyon. I just wanted to make sure na hindi ako mapapahiya sa pinakamahalagang gabi ng karir mo, mahal. Habang sinasabi iyon, naramdaman ni Althea ang matinding pagnanais na bawiin ang kanyang braso, ngunit nanatili siyang matatag. Sa isang sulok, nakita niya si Clarice na may hawak na baso ng champagne. Ang kabit ay nakasuot ng isang hapit na asul na damit. Tila ipinagmamalaki ang kanyang hubog at ang tagumpay na inaakala niyang hawak na niya. Nagtama ang kanilang mga mata at isang mapanuksong kindat ang ibinigay ni Clarice kay Althea. Tila ba sinasabi nitong sa huli ay sa kanya pa rin uuwi ang lalaking kasama ng asawa sa entablado. Sa kabilang banda naman ay naroon si Doña Carmen, nakaupo sa gitnang mesa na tila isang reyna, tumatanggap ng mga papuri mula sa mga business partners ni Miguel. Nagsimula ang programa nang ang mahinang tunog ng kutsara na tumatama sa basong kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid upang makuha ang atensyon ng lahat. Tumayo si Doña Carmen sa harap ng mikropono, ang kanyang mukha ay puno ng kaplastikan habang nagsisimulang magsalita. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng narito upang saksihan ang tagumpay ng aking anak. Miguel has always been a man of integrity, a devoted son, and a faithful leader. He built this success with clean hands and a pure heart. Ang bawat salita ng biyenan ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Althea. Gusto niyang sumuka sa tindi ng kasinungalingang bumabalot sa bawat pangungusap ng matanda. Tinawag si Miguel sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Ang asawa niya ay naglakad ng may labis na pagmamalaki. Tila ba pagmamay-ari niya ang buong mundo. Inilabas niya ang kanyang speech at nagsimulang magpasalamat sa kumpanya, sa mga empleyado, at sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay lumingon ito kay Althea at inilahad ang kanyang kamay. And of course, to my beautiful wife, Althea. She is the foundation of my success. Kung wala ang kanyang suporta at pagpapakumbaba sa loob ng ating tahanan, hindi ako magiging ganito katatag. Mahal, please join me on stage. Ang paanyaya ni Miguel ay tila isang bitag, isang paraan upang ipakita sa lahat na sila ay isang perpektong pamilya. Lumapit si Althea sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-akyat sa isang bitayan. Ngunit nang hawakan niya ang mikropono mula sa kamay ni Miguel, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig sa kanyang mga daliri. Tumingin siya sa mga tao, nakita niya ang chairman of the board, ang mga press, si Clarice na mayabang na nakangiti, at si Doña Carmen na mapagmalaking nakatingin sa kanya. Maraming salamat, Miguel. Ngunit bago ka tuluyang magpasalamat sa akin, may inihanda akong isang sorpresa para sa iyo. Ang boses ni Althea ay malinaw, matatag at umaling-awngaw sa buong ballroom.
Gusto ko pong ipakita sa inyong lahat ang tunay na pundasyon ng tagumpay ng asawa ko. Ang mga sakripisyong hindi ninyo nakikita at ang mga katotohanang matagal na nating itinatago sa dilim. Hudyat ni Althea sa technician na nasa dulo ng silid. Biglang namatay ang lahat ng malalaking chandelier at ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang malaking projector screen sa likod ng entablado, ang unti-unting bumaba, at ang tanging liwanag na natira ay ang asul na kinang ng screen na handa nang ilabas ang pinakamalalim na lihim ng gabi. Ang puso ni Althea ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng dilim habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa naguguluhang mukha ni Miguel. Ang liwanag mula sa projector ay tila isang malupit na kidlat na tumama sa puting tela sa likod ng entablado na nagbigay ng liwanag sa madilim na ballroom. Ngunit sa halip ng mga larawan ng tagumpay at seremonya ng kumpanya, ang bumulaga sa paningin ng lahat ay ang mga malalaking larawan ng mga bank transfer statement. Ang bawat numero, bawat petsa, at ang bawat pirma ni Miguel ay malinaw na nakabalandra sa harap ng mga investors at ng board of directors. Ipinapakita nito ang milyon-milyong pisong dahan-dahang inilalabas mula sa pondo ng kumpanya patungo sa isang personal na account na nakapangalan kay Clarice. Ang bulungan sa loob ng ballroom ay tila isang dambuhalang alon na unti-unting lumalakas. Nakita ni Althea ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Miguel. Ang kanyang asawa ay tila isang rebultong gawa sa yelo na dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng katotohanan. Patayin niyo yan. Technician, patayin mo ang projector na yan. Ang sigaw ni Miguel ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba habang pilit niyang hinahablot ang remote control. Ngunit ang system ay nananatiling nakalak sa ilalim ng kontrol ni Gabriel mula sa labas. Hindi pa doon nagtapos ang paghahatid ng katarungan. Ang susunod na imahe sa screen ay ang larawan ng condominium sa BGC kasunod ang resibo ng pagbili ng mga mamahaling gamit. At ang pinakamasakit sa lahat, ang bankbook ni Maya na may tatak na zero balance. Naramdaman ni Althea ang paghigpit ng kanyang hawak sa mikropono. Tumingin siya ng diretso kay Miguel, na ngayon ay tila isang maliit na bata na nahuling gumagawa ng kasalanan. Ito ba ang integridad na sinasabi mo, Miguel? Ito ba ang katapatan na ipinagmamalaki mo sa harap ng mga taong ito? Ang boses ni Althea ay hindi nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at bawat salita ay tumatagos sa katahimikan ng silid. Ipinagpalit mo ang kinabukasan ng sarili mong anak para sa isang babaeng handa ring iwanan ka kapag wala ka nang maibigay. Sumunod na umalingaw-ngaw sa paligid ang isang boses mula sa mga speaker. Hindi ito musika, kundi isang lihim na voice recording mula sa loob ng kotse ni Miguel. Iyon ang boses ni Doña Carmen, ang biyena ni Althea, na malinaw na maririnig na tumatawa habang nilalait ang mga board members ng kumpanya. Tinatawag silang mga matatandang uto-uto habang pinupuri ang katalinuhan ng kanyang anak sa pagtatago ng kanilang mga nakaw na yaman. Ang mga tao sa ballroom ay tila naging mga estatwa sa tindi ng gulat at galit. Nakita ni Althea si Clarice na dahan-dahang umaatras patungo sa pintuan. Pilit na itinatago ang kanyang mukha mula sa mga kamera, habang si Doña Carmen ay tila nawalan ng lakas sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng telang nakatakip sa mesa. Sa gitna ng kaguluhan, susugurin sana ni Miguel si Althea upang saktan ito at agawin ang mikropono. Ang galit sa kanyang mga mata ay tila isang hayop na gustong pumatay. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng asawa, ang malalaking pinto ng ballroom ay malakas na bumukas. Ang liwanag mula sa hallway ay pumasok sa silid at kasunod nito ang pagpasok ng ilang mga lalaking nakauniporme ng pulis. Nasa unahan nila si Gabriel, nakasuot ng isang formal na suit. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng awtoridad. Lumakad siya ng matatag patungo sa entablado. Hawak ang isang puting papel
na may opisyal na selyo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila bawat tibok ng orasan na nagbabadya ng katapusan para kay Miguel. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan habang ang lahat ay naghihintay sa susunod na kabanata ng pagkabasag ng palasyo ng mga kasinungalingan. Ang bawat salita ni Gabriel habang binabasa ang warrant of arrest ay tila mga pako na isa-isang ibinabaon sa kabaong ng karera at dangal ni Miguel. Ang buong ballroom, na kanina lamang ay puno ng awit at tawanan, ay nabalot ngayon ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Nakatayo si Miguel sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga pulis at sa mga taong kanina lamang ay humahanga sa kanya. Ngunit ngayon ay may mga tingin na puno ng pandidiri at pait. Ginoong Miguel, kayo ay inaaresto dahil sa kasong corporate fraud at embezzlement. May karapatan kayong manahimik. Ang boses ni Gabriel ay walang bahid ng galit. Tanging ang bigat ng batas at katotohanan ang nananaig. Habang dahan-dahang inilalabas ng mga pulis ang bakal na mag-uugnay sa mga kamay ni Miguel, ang tunog ng pagpihit ng kandado nito ay tila isang hudyat ng katapusan. Ang kinang ng metal sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom ay naging simbolo ng pagkabilanggo ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang takot, lumingon si Miguel kay Clarice. "Mahal, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na wala tayong kinalaman dito." Ang pagmamakaawa ni Miguel ay tila isang desperadong pagkapit sa isang anino. Ngunit si Clarice, ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang pamilya, ay dahan-dahang umatras. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapanuksong pag-ibig, ay naging kasing lamig ng yelo. "Hindi kita kilala, Miguel. Huwag mo akong idadamay sa mga dumi mo. Ako ang biktima rito. Niloko mo rin ako." Ang boses ni Clarice ay matalim at walang pakundangan. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas, iniwan ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat sa gitna ng kahihiyan. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa sahig ay tila pagtatakwil sa bawat pangakong binitawan nila sa isa't isa. Samantala, si Doña Carmen ay tila nawalan na ng hininga sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay naging kulay abo. Nang makita niya ang mga kamera ng press na nakatutok sa kanya, ang matanda ay humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang tindi ng kahihiyan ay naging isang dambuhalang alon na humampas sa kanyang matandang katawan hanggang sa siya ay dahan-dahang natumba mula sa kanyang upuan. Ang pagbagsak ng kanyang katawan sa carpeted na sahig ay hindi lumikha ng malakas na tunog. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata, bago siya tuluyang mawalan ng malay, ay sapat na upang sabihing dumating na ang kanyang karma. Pinanood ni Althea ang lahat mula sa entablado. Wala siyang naramdamang tuwa, kundi isang malalim at malamig na kapayapaan. Ang bawat luhang inipit niya sa loob ng maraming taon ay tila naglaho na kasabay ng paglabas ni Miguel sa ballroom na may escort na mga pulis. Ang kanyang asawa, ang lalaking akala niya ay kanyang mundo, ay isa na lamang estranghero na may bit-bit na kahihiyan. "Nararamdaman mo na ba ang lamig ng ulan sa labas, Althea? Tara na." Ang boses ni Gabriel sa kanyang tabi ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng bagyo. Inalalayan siya nito pababa ng entablado. Ang kamay ni Gabriel sa kanyang siko ay nagbibigay ng lakas na hindi niya inakalang muli niyang mararamdaman. Paglabas nila ng hotel, ang malakas na buhos ng ulan ay sumalubong sa kanila. Ang bawat patak ay tila naghuhugas sa dumi ng nakaraan. Sumakay sila sa sasakyan ni Gabriel at sa gitna ng katahimikan habang ang wiper ay gumagalaw ng ritmiko sa windshield, doon lamang tuluyang bumigay ang depensa ni Althea. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang naugoy sa gitna ng kanyang malakas na pag-iyak. Hindi ito iyak ng panghihinayang, kundi isang iyak ng paglaya. Ang bawat hagulgol niya
ay tila pagtatapon ng lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng 10 taon. Pinabayaan lang siya ni Gabriel. Hindi ito nagsalita. Tanging ang mahigpit na hawak nito sa manibela. At ang tahimik na presensya nito ang nagsilbing sandalan ni Althea hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Isang hapon, habang nag-aayos si Althea ng mga gamit sa kanilang bahay, nakatanggap siya ng isang sobre. Ang papel ay gusot, may mga marka ng selyo ng presinto, at ang sulat sa labas ay pamilyar, mula kay Miguel. Ang bawat letra ay tila nanginginig, isang pagtatangka na muling pumasok sa buhay na matagal na niyang sinira. Tinitigan ni Althea ang sobre, ang kanyang puso ay nanatiling kalmado, ngunit ang katanungan ay muling bumangon. May kakayahan pa ba siyang harapin ang lalaking ito para sa huling pagkakataon? O tuluyan na niyang hahayaan ang apoy ng nakaraan na maging abo? Ang amoy ng luma at basang semento na humahalimuyak kasama ng amoy ng kalawang at kawalan ng pag-asa ang sumalubong kay Althea sa loob ng silid-dalaw ng presinto. Ang bawat tunog ng mga bakal na nagtatama sa bawat pagbukas at pagsara ng mga pinto ay tila mga paalala ng isang mundong nakahiwalay sa kalayaan. Nakaupo si Althea sa tapat ng isang makapal na salamin. Naghihintay sa lalaking dati ay itinuring niyang buong buhay niya. Ngunit ngayon ay isa na lamang aninong puno ng pait. Nang ilabas si Miguel ng mga guwad, halos hindi siya makilala ni Althea. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging matuwid sa pagmamalaki ay nakayuko na ngayon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay tila mga luhang natuyo na sa tindi ng takot. Pag-upo niya sa tapat ni Althea, agad itong humawak sa salamin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na humahanap ng koneksyon. Althea, mahal, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako, pero isipin mo si Maya, isipin mo ang anak natin. Hindi niya deserve na lumaking may amang nasa loob ng kulungan. Please, bawiin mo ang kaso. Gagawin ko ang lahat. Magbabago ako. Ang pagmamakaawa ni Miguel ay puno ng desperasyon. Ngunit sa pandinig ni Althea, ito ay tila isang sirang plaka na wala ng kahulugan. Ginamit pa rin nito ang pangalan ng kanilang anak upang makuha ang kanyang awa, ang huling barahan ng isang taong walang natitirang dignidad. Tiningnan siya ni Althea ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Miguel, ginagawa ko ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal ko kay Maya. At ang pinakamalaking regalo na maibibigay ko sa kanya ay ang ilayo siya sa isang amang kayang itaya ang kanyang kinabukasan para sa sariling libog at kasakiman. Hindi ko babawiin ang kaso. Deserve mong harapin ang bawat araw sa loob ng selda na ito para matutunan mo ang halaga ng katotohanan. Inilabas ni Althea ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at idinikit ito sa salamin. Ito ang mga papeles para sa ating annulment. Pirmahan mo na ito, Miguel. Huwag mo nang pahabain ang paghihirap nating dalawa. Pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang kaliwang kamay. Gamit ang kanyang kabilang kamay, dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang wedding ring. Naramdaman niya ang bahagyang pagkirot ng kanyang balat. Dahil sa tagal ng panahon na hindi ito natanggal, ngunit sa sandaling mahiwalay ang singsing sa kanyang daliri, tila isang napakabigat na kadena ang tuluyang naputol sa kanyang pagkatao. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng lamesa sa tapat ng salamin. Ang kinang nito ay tila isang alaala ng isang pangakong matagal na palang patay. Pagkatapos ng presinto, nagtungo si Althea sa ospital. Sa loob ng isang pribadong kwarto na nababalot ng amoy ng gamot at matapang na disinfectant, naroon si Doña Carmen. Ang matandang babae ay nakahiga. Ang kalahati ng kanyang katawan ay hindi na gumagalaw dahil sa stroke at ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan. Wala roon ang kanyang mga kaibigan. Wala rin ang mga kamag-anak na dati ay nakapaligid sa kanya noong siya ay mayaman pa. Inabando na siya ng mundong kanyang pinahalagahan.
Lumapit si Althea sa gilid ng kama at inilabas ang pamanang kwintas na ginto. Ang kwintas na nabawi ni Gabriel mula sa mga gamit ni Clarice bago ito tuluyang tumakas. Ipinatong ni Althea ang kwintas sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng biyenan. Carmen, pinatawad na kita. Hindi dahil sa karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng anumang bigat ng galit sa puso ko. I'm leaving you with your pride and your memories. Sana ay maging sapat iyan para sa natitirang mga araw mo. Pagkatapos ay tumalikod na si Althea, hindi na lumingon kahit narinig niya ang mahinang paghikbi ng matanda na tila isang hiling ng pagsisisi na huli na para dinggin. Pag-uwi ni Althea sa kanilang bahay, ang katahimikan ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi ito malungkot. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Hinanap niya ang kanyang cellphone upang tawagan si Gabriel, upang ibalita rito na tapos na ang lahat, na malaya na siya. Ngunit pagbukas niya ng mensahe, isang maikling sulat ang bumulaga sa kanya mula sa lalaking naging kalasag niya sa gitna ng unos. Althea, alam kong kailangan mo ng panahon para mahanap muli ang sarili mo nang walang tulong ng kahit sino. Tapos na ang misyon ko na protektahan ka. Babalik muna ako sa probinsya namin para asikasuhin ang pamilya ko. Take your time to heal. You are strong enough to walk alone now. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malambot na haplos sa kanyang puso, ngunit may kasamang kurot ng panghihinayang. Napaupo si Althea sa sofa, tinititigan ang blankong screen ng kanyang cellphone. Ang bahay ay malawak, ang kanyang buhay ay malinis na muli. Ngunit ang puwang na iniwan ni Gabriel ay tila isang malaking katanungang hindi pa nasasagot. Malaya na siya. Oo, ngunit sa kanyang paglaya, handa na ba siyang harapin ang bukas ng mag-isa? O ang kanyang puso ay muling tumitibok para sa isang bagong simula na hindi niya inasahan? Ang amoy ng bagong luto na tinapay at banilya ay dahan-dahang humahalimulak sa loob ng maliit ngunit malinis na kusina, na tila isang yakap na nagpaparamdam ng bagong simula. Ang bawat pagmamasa ni Althea sa harina, ang bawat pag-ikot ng kanyang mga kamay sa malambot na masa ay tila isang paraan ng paghilom ng mga sugat na matagal nang nanahan sa kanyang puso. 6 na buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang palasyo ng mga kasinungalingan ni Miguel, at sa mga buwang iyon, natutunan ni Althea na ang pinakamatamis na tagumpay ay ang mahanap ang sariling lakas sa gitna ng pagkawasak. Ang kanyang maliit na baking business na sinimulan niya sa tulong ng mga natirang pera mula sa kanyang mga sakripisyo ay unti-unti nang kinikilala sa kanilang komunidad. Ang bawat box ng cupcakes na kanyang ibinebenta ay simbolo ng kanyang pagbangon. Nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanyang shop, pinapanood ang mga taong dumadaan, at sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot na makita ng mundo. Ang dating maputla at laging nakayukong asawa ay wala na. Ang nakikita niya ngayon sa refleksyon ng salamin ay isang babaeng may ningning sa mga mata at may matatag na tindig. Mami, ang bango naman. Siguradong mabilis na mauubos ang mga ito sa delivery mamaya. Ang masayang boses ni Maya ay tila isang musika sa pandinig ni Althea. Ang kanyang anak ay bumalik na sa dating sigla, malayo sa trauma ng mga nagdaang buwan. Lumapit si Maya at yinakap ang kanyang ina mula sa likuran. Isang yakap na puno ng suporta at pagmamahal. Mommy, I'm so proud of you. You look so beautiful today. Parang may kakaibang saya sa mga mata mo. Napangiti si Althea at hinaplos ang kamay ng anak. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, naroon ang isang puwang na hindi mapunan ng anumang tagumpay sa negosyo. Madalas niyang mahuli ang sarili na nakatitig sa kanyang cellphone, naghihintay ng isang mensahe o tawag na hindi dumarating. Ang jacket ni Gabriel, na maingat niyang nilabhan at itinago, ay nananatiling nasa loob ng kanyang cabinet. Tila isang alaala ng kalasag na pumrotekta sa kanya noong siya ay nag-iisa. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang buhok sa harap ng salamin, tinitigan ni Althea ang kanyang sariling mukha.
Hindi na siya ang manang na laging biktima ng pangiinsulto. Maganda siya, matalino, at higit sa lahat, malaya. Ngunit sa kanyang paglaya, napagtanto niya na ang kalayaan ay mas matamis kung may katuwang ka sa pag-abot ng mga pangarap. Naalala niya ang bawat haplos ni Gabriel, ang bawat pag-iingat nito sa kanyang damdamin, at ang pag-alis nito upang bigyan siya ng espasyo. "Mami, bakit hindi mo siya puntahan?" Ang tanong ni Maya habang nakasandal sa pinto ng silid ni Althea ay tila isang hudyat na kailangan na niyang harapin ang katotohanan. Gabriel was there for us when we had nothing, at alam kong hanggang ngayon, hinihintay ka rin niya. You deserve to be happy, Ma. Huwag mong hayaang ang takot sa nakaraan ay magnakaw ng iyong hinaharap. Huminga ng malalim si Althea. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Wala na siyang utang na loob na kailangang bayaran sa mga taong sumira sa kanya, ngunit meron siyang utang sa sarili, ang pagkakataong magmahal muli ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat at nagbibigay ng kulay sa langit, bitbit ni Althea ang isang maliit na bag at ang jacket ni Gabriel. Sumakay siya sa bus patungo sa malayong probinsya, ang bawat ritmo ng makina ng sasakyan habang tumatakbo sa mahabang kalsada ay tila bawat tibok ng kanyang puso na nagmamadali. Ang tanawin ng mga lunti ang bukid at ang malawak na langit sa labas ng bintana ay nagpaparamdam sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Habang papalapit ang bus sa kanyang destinasyon, isang katanungan ang pilit na naglalaro sa kanyang isipan. Handa na ba siyang kumatok sa pintuan ni Gabriel at sabihin sa pagkakataong ito, hindi na siya kailangan pang protektahan, kundi gusto na niyang makasama ito sa bawat bukas na darating. Ang sariwang hangin na may dalang amoy ng dagat at tuyong damo ay tila isang malinis na telang humahaplos sa mukha ni Althea habang siya ay bumababa sa sasakyan. Ang tahimik na bayan ng San Jose ay malayo sa ingay at usok ng lungsod kung saan naiwan ang lahat ng kanyang mga pait. Sa bawat hakbang niya sa kalsadang gawa sa graba, naramdaman ni Althea ang isang uri ng kalayaan na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na punlo ng kaba, kundi isang maayos na kumpas ng kapayapaan. Nakita niya si Gabriel sa labas ng isang maliit na opisina na gawa sa kahoy at semento. Nakasuot ito ng isang simpleng puting t-shirt at maong, abala sa pagpapakain sa ilang mga asong gala sa tapat ng kanyang pinto. Ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong liwanag sa kanyang balat na nagpapatingkad sa kabutihan ng kanyang puso na noon pa man ay bakas na sa kanyang mga kilos. Nang maramdaman ni Gabriel ang presensya ng isang tao, dahan-dahan itong lumingon. Ang gulat sa mga mata ni Gabriel ay uent-unting napalitan ng isang malambot at malalim na ngiti. Isang ngiting tila nagsasabing matagal na siyang naghihintay, kahit hindi siya humiling. Althea? Ang pagbigkas niya sa pangalan ng babae ay tila isang pabulong na panalangin na sa wakas ay dininig ng langit. Lumapit si Althea, bit-bit ang jacket na naging kalasag niya sa gitna ng unos. Inabot niya ito kay Gabriel at sa pagdampi ng kanilang mga daliri, naramdaman ni Althea ang isang kuryente ng saya na nagpasingkit sa kanyang mga mata dahil sa ngiti. Naglakad sila patungo sa tabing dagat habang ang langit ay nagdidilim at nagiging kulay ube at kahel. Sa gitna ng mahinang hampas ng mga alon sa pampang, naupo sila sa ibabaw ng isang lumang troso. Dito, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, binuksan ni Althea ang kanyang puso para sa huling pagkakataon tungkol sa kanyang nakaraan. Pinatawad ko na sila, Gabriel. Ang boses ni Althea ay malinaw at walang bahid ng anumang puot. Hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Pinatawad ko na rin ang sarili ko sa pagiging martir sa loob ng 10 taon.
Dahil kung hindi ako nadurog, hindi ko matututunang buuin ang sarili ko ng ganito katatag. Nahanap ko na ang kapayapaan sa pagiging Althea lamang. Hindi asawa ni Miguel, hindi manugang ni Carmen, kundi isang babaeng marunong tumayo sa sariling mga paa. Tumingin si Gabriel sa malayo. Ang kanyang profile ay tila isang obra maestra sa ilalim ng buwan. At anong natutunan mo sa lahat ng ito? Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat maging isang ganti o utang na loob. Ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng pagkawala ng iyong pagkatao upang maging sapat sa mata ng iba. Ito ay nagpoprotekta, nagpapalaya, at higit sa lahat, tinatanggap ka sa iyong pinakamahinang sandali nang walang panghuhusga. Nilahad ni Gabriel ang kanyang malapad na palad sa tapat ni Althea. Hindi niya ito hinila, hindi rin niya ito pinilit. Hinintay niya ang desisyon ni Althea. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang magiging kalasag mo, Althea. Dahil alam kong kaya mo nang protektahan ang sarili mo. Gusto ko lang na maging katuwang mo habang binubuo mo ang mga susunod na pahina ng buhay mo. Dahan-dahang ipinatong ni Althea ang kanyang kamay sa palad ni Gabriel. Ang init ng balat nito ay tila isang pangako ng bawat bukas na hindi na siya mag-iisa. Humilig si Althea sa matatag na balikat ni Gabriel habang pinapanood nila ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw. Wala nang malalaking salita, wala nang mga drama ng kahapon. Tanging ang dalawang pusong naghilom na handang sumabay sa agos ng isang bagong simula. Ang pahina ng pighati ay tuluyan ng naisara at sa bawat paghinga ni Althea, nadarama niya ang tamis ng isang buhay na sa wakas ay kanya na.